Good morning, church! Happy Sabbath! Strong youth? Oh, but yes. Pag sabihin ko pong strong youth, ang sagot ko ninyo, strong church. Okay. Wag yes. Sino bang youth? Youth pa ba? Yes! Amen! Oh, but young at heart. Okay? Ulit. Strong youth? Strong church? Praise the Lord. So, the young at heart, kasama na kayo dun. Walang adult. So mga kapatid, ay ngayong araw na to is the culmination po ng ating Youth Week of Prayer. Okay, sino po ba ang walang absence sa gabi-gabi? Ilan lang. And I praise the Lord mga kapatid sapagkat hindi nagpapahuli ang ating kabataan dito po sa Carbag sapagkat sila po ay nagpapagamit. Amen? At sapagkat sila po ating speaker gabi-gabi. And I know, sila po ang unang na-blessed sa mga mensahe. Amen mga kabataan? Amen. Ayan, so Pastor Jemar, pwede nyo na silang itap para sa divine. Ayan, so PowerPoint. Ayan, so, bagaman ito po'y programa ng ating mga kabataan, mga minamahal kong mga kapatid, ay hindi po lamang ito patungkulan din talaga sa mga youth. Ano po? Sapagkat nasa pang-7 na po tayo, ang ating pong topic is Youth Movement in Action. So dahil youth lang ang nakalagay, hindi ba kasama ang ating mga young at heart? Kasama ba kayo? Oo, kasi yung Global Youth Day, kasama nga kayo eh. Di ba? So, ang ibig sabihin, ang mensahe pong ito ay hindi lang po para sa ating mga kabataan, kundi ito po'y sa buong iglesia. Especially po, no, na hina-highlight po natin ang ating mga kabataan in God's mission. Alam niyo po, kung titingnan natin sa Bible, maraming mga kabataan na ginamit ng Diyos. Nakikita natin si David, di ba? Si David, at a young age, siya po'y tinawag maging hari. Si Daniel, karanasan ni Daniel, di ba, sa murang edad, naging slave sila, captive sila sa Babylon, yet, sa kanyang buhay, naging prophet siya. Sino ba po? And the last example, si Timothy. Si Timothy ay isang batang pastor. So nakikita natin na kahit sa murang edad o sa mga kabataan, hindi po yan limitation. Na walang limitation, mga kapatid, pagdating sa paglilingkod ng ating Panginoon. Sapagkat ito po'y tawag. No? Ito po'y, kapag ikaw ay tatawagin ng Panginoon, walang edad na pinipili. No? Bata, matanda, walang ang matanda. Young at heart, kapag ang Panginoon ay tumatawag na sa inyo, all we have to do is to accept, to respond the call of God. Kilala niyo po si Ishmael? Si Ishmael ay isang panganay na anak ni Abraham. Pero kung mabasahin niyo po ang Genesis, mga kapatid, sa 21, sapagkat siya po ay pinalayas kasama ang kanyang nanay, pinalayas po sila ni Sarah, mga minamahal ko, at napunta sila sa ilang o sa wilderness. Alam niyo po, matindi yung pinagdaanan nila. Bakit? Gutom na sila, wala pa silang tubig. Walang pagkain. Kaya, hindi alam ang gagawin ni, sino ang pangalan sa nanay ni Ishmael? Si Hagar. Hindi niya alam anong gagawin niya at ayaw niya makita ang kanyang anak na umiiyak at gutom na gutom. Kaya, wala siyang ibang magagawa, kundi iniwan niya doon sa isang puno.
Ayaw niyang makita ang kanyang anak na mamamatay. Alam niyo po? Ang bata, na instead na siya yung tagapagmana, kasi siya yung panganay na anak na Abraham, pero siya ay ipinaboy, pinalayas, iniwan, hindi pinansin, walang halaga. Pero alam niyo po, ang iyak ni Ishmael ay napansin ng Panginoon. Huh? Ano ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 21 verse 17? Dirinig ng Diyos ang tinig ng bata. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, God ay meron siyang special interest sa mga bata at mga kabataan. Gaano po ba kahalaga sa atin ang ating mga anak? Gaano po ba kahalaga ang ating mga kabataan inside the church? Mahalaga ba? Yung ating mga anak, hindi ba sila nagiging burden sa atin? Uy, ba't ang tahimik? Uy, ba't depende? Ha? Children are a heritage. Sila po ay pamana. Sila po ay treasure. Ba't nagiging burden ng mga bata? Ha? Nako, delikado. Delikado mga kapatid. And every gift or every treasure ay merong responsibility. Oh, you are responsible. Kung ano yung mangyayari sa inyong mga anak, hindi mananagot yung kapitbahay, kundi kayo mismo ng mga magulang. Alam niyo po mga kapatid, no? Napakinggan ng Panginoong Hesus ang iyak noong bata. Ang sabi ng Panginoon, kay Hagar, huwag kang matakot sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata. Kaya, ibig sabihin sa pangalang Ishmael po, God hears. Naririnig ng Diyos. So, ibig sabihin na naririnig niya tayo o naririnig niya kayo kahit sa tahimik. Kapag hindi po napansin ng mundo, kapag hindi niya po tayo napansin ng ating mga tao sa paligid, mga kapatid, merong Diyos na nakakita, nakatingin, at nakakarinig sa iyo. Amen? Kaya we have nothing to worry. Kaya po, ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi maging halimbawa ka sa mga pananampalataya sa salita, sa asal, sa pag-ibig, sa spirito, sa pananampalataya at sa kadalisayan. Okay? Tanong! Sino sa ating pagiging Christian, mga kapatid, bilang tinawag ng Panginoon, nagiging halimbawa po ba tayo sa ating salita? Nagiging halimbawa po ba tayo sa asal, sa pag-ibig, at sa lahat po na binanggit dito po sa Timothy? Ba't ang tahimik, mga kapatid? Kaya kahit mamaliitin tayo, okay, ako maliit na, tapos malaitin pa, masakit yun, no? Di ba? Brother John? Oh. Pero sa biblical culture, mga kapatid, no? Ibig sabihin na hamakin, ito yung mga murang edad, mga bata pa na, bata ka pa, wala pa masyadong experience. Bata ka pa, madami ka pang kakaining bigas. Oh. Kanin. Oh. Ayan. No? Kaya alam niyo po si Timothy, meron siyang problema. Pero bago po tayo pupunta sa problema, unahin muna natin itong kung bakit siya ay ginamit ng Panginoon sa murang edad. Si Timothy ay isang tapat na bata. Hindi po dahil narinig niya si Pablo o yung mga narinig niya si Jesus, nakita niya si Jesus, kundi nagmula ang kanyang pananampalataya sa kanyang lola. Ang kanyang nanay at lola. No, doon po niya nakuha o natutunan ang pananampalataya. Hindi siya kilala, hindi po siya pinakamagaling, hindi siya pinakamatapang, pero ang dala niya lang ay katapatan. Katapatan sa Diyos. At napansin niyo ni Apostle Paul. Kaya siya po'y sinama. No, ang ganda po ng ating lesson, di ba? Ang ganda ng ating lesson. Lahat po ay tinawag ng Panginoon at ginamit. Merong pinagdadaanan. Pero sila ba'y kumiwalay sa Panginoon? Hindi, kung sila'y nanindigan hanggang sa huli. At ito po,
nakita ni Apostol Pablo si Timothy. Kaya siya po'y sinama sa pagmiministeryo. At later on, siya po'y iniwan sa lugar sa Ephesus. Church, isang iglesia. Pero alam niyo po, mga kapatid, sa pagiging kabataan niya, inilagay or na-assign siya sa isang iglesia na punong-puno ng problema. Hindi kasalanan. Problema, grabe naman. Lahat tayo makasalanan, no? Sa murang edad, young pastor, inilagay siya sa lugar na kung saan sobrang daming problema. Maling turo. Hindi lang maling turo yung kaharap niya, kundi spiritual pride. Ito yung delikado. Ito yung delikado sa iglesia, mga kapatid. Lalo na matagal na sa pananampalataya. Dapat ako. Spiritual pride, cultural pressure, and internal divisions. No? Sa loob ng iglesia. Yun yung kaya, pag kayo yun, ano kaya yung ating mga elder? Pag sa loob ng iglesia, kapag kaharap nyo ang ganitong problema, ano nyo po? Stress? No? Siguro, iyak? Actually, naranasan ko yung umiyak, mga kapatid, no? Sabi ko, Lord, ang hirap pala ng ministry na ito. No, kasi hindi lang isang tao yung i-deal mo, kundi lahat. At hindi lahat parehas. Iba-iba iba-iba ang ugali, iba-iba ang, no? Ganyan, mga kapatid. Pero, ano ang mensahe ni Pablo kay Timothy? Hindi niya sinabi na ipaglaban mo yung sarili mo. Ikaw yung pastor, ipakita mo. Sabihin mo na mag-demand ka ng respeto. I-prove mo yung sarili mo. Kundi anong sabi ni Pablo? Be an example. Sabagat hindi mo kontrolado kung paano ka titingnan ng tao. No? You cannot control how people see you, but you can control how you live. Amen? Hindi mo man control ang ibang tao, pero kaya mong control ang sarili mo kung paano mamuhay. Kaya, sa loob ng iglesia, maraming komento. Maraming comment, hindi yan mawawala kasi ang mga tao ay very observant. Para maganda tingnan, no? Observant. Pakinggan. Kaya kung hindi mo sila makontrol, yung sarili mo yung kontrolin mo. Kaya merong tinuturo si Pablo kay Timothy kung paano po maging halimbawa sa iglesia ng Efeso. At itong sulat ni Pablo, mga kapatid, ay ito din po ay para sa atin. Mga kabataan, hindi lang po ang maging halimbawa ang mga kabataan, kundi pati din po tayo ng mga magulang. Sapagkat the parents, kayo po ang model ng inyong mga anak. Ang mga magulang, elders sa loob ng iglesia, kayo din po ang mentors ng ating mga kabataan sa church. Kaya, ang unang halimbawa is sa ating pananalita. Ang ating pong salita ay bintana ng puso. Your words reveal who you are. Kamusta ako kapag ako'y nagko-comment sa Facebook? No? Lalo na pag pag mag-reply, no, hindi man sinabi sa face-to-face, pero paano tayo mag-reply? Doon malalaman at doon makikita kung sino ka. No? Kasi minsan magaling tayo, maganda tayo sa harapan, ngunit pagtalikod, iba naman. Grabe naman iba, no? Iba. Kaya hindi pwedeng sabihin or i-claim natin na I love God, pero nakakasakit tayo sa ating kapwa sa pagsasalita. Sa Proverbs, mga kapatid ko, ating babasahin, dalawa lang po ang bagay na ibibigay ng ating salita. Either it build relationship or destroy relationship. Either it gives life or a curse. Kaya ang sabi sa James 3:9, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng dila ay pinupuri natin ang Diyos at sa pamamagitan din ito
ay sinusumpa natin ang mga taong nilalang ayon sa kanyang larawan. So, dito sinasabi na merong pagpipili. It's a choice. It's a choice, mga minamahal ko. Kaya ang sabi ni Miss Ellen White, mga kapatid, sa lahat ng kaloob na ibinigay ng Diyos sa tao, walang mas mahalaga kaysa sa kaloob ng pananalita. Kung paano tayo magsalita, paano tayo makipag-conversation sa ating kapwa, paano tayo mag-chat, mag-post, mga kapatid, mag-comment, ay yan po ang ating testimony. Makikita, makilala kung sino ka. Kaya, mag-ingat tayo. We must be very careful, mga kapatid. Especially, no, sa loob ng iglesia. Yung salita ay mas masakit pa yon sa sampal, mga kapatid. Kaya, we must be very careful. Pangalawa, conduct, asal, no? Sabi sa Mateo 7:16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. So, hindi lang hanggang salita lang po tayo, no? Ang ganda niya magsalita. Pero, sa totoong buhay, ay hindi naman nakikita. So, kasama po yan, mga kapatid. Sapagkat, sinabi ko po kanina na very observant po ang mga tao. Kung hindi man sila nagbabasa ng Bible, hindi man sila nag-aaral ng lesson, pero nababasa nila ang inyong buhay. No? Nakikita nila ang inyong buhay. Kaya, ang ating behavior ay isang public display na kung sino talaga tayo. So, hindi lang po natin hanggang salita o sinasabi, kundi nakikita din po. Kung mahal mo yung tao, kagaya ng isang magulang at anak, no? I love you, ma, I love you pa. Pero pag uutusan ka, hindi ka naman nasunod. Love ba yon? Oh, parang, I love you, Lord, pero hindi ka naman nagbabasa ng Bible, hindi ka naman nagpipray. So, wala pa rin yon. So, dapat it follows. Kung ano yung sinabi mo, kung ano yung natutunan mo, ay nakikita din po sa ating buhay. Kaya maganda yung sinabi ni Nanay Promise kanina sa family time, that your life is the greatest sermon. Oh? Kung hindi ka man nagpipreach, hindi ka man nagpipray, pero sa gawa mo, ay nakikita naman si Kristo, it's a message, mga kapatid. No, ito. If someone's follow me for 1 week, mga kapatid, will they see Jesus in me? No, nakikita ba si Kristo sa akin? It's a question. Kaya sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, mga minamahal ko, anong sabi dito? Ito ang bunga ng banal na Espiritu, mga kapatid. Ay, anong bunga niya? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunahan, at pagpipigil sa sarili. Diyan po natin makikita if we are matured enough spiritually. No? Actually, very challenging to sa atin. Pero ayon naman po sa talata, ito'y bunga ng Espiritu. So if we have the Holy Spirit sa ating mga sarili, mga kapatid, magagawa natin yan. Kasi pag sarili lang, no, hindi. Hindi natin yan makayanan. Kaya your life is your greatest or is your loudest sermon. Pangatlo, love. Ayan, ito yung mainit ngayon, no? Love, ang pag-ibig ang dapat maging prinsipyo ng ating pagkilos. Pero ang nakikita sa ating mundo ngayon, especially sa ating mga kabataan, no? Nagmahal, o parang lahat ng nakayuko yung mga kabataan, tapos nang narinig yung nagmahal, parang di ba? Marami ngayong sinasabi na pa-fall, no? Yung mga lalaki, sino pa ang nag-pa-fall dito? Nang-ghost. Familiar ba sa inyo, mga kapatid? Yung nang-ghost? Yung pa-fall? Siguro sa ating mga young at heart, parang hindi masyado siguro. Pero, yan. Ay, ang sabi ni Ellen White, ito po yung warning to young lovers. Ang sabi dito,
To trifle with hearts is a crime. Oh, yung naglalaro ng puso, yung nang pa-fall, yung nang-ghost, ay ito po'y crime, mga kapatid. Hindi yan ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya, ingatan po natin. No, hindi lang po ito sa mga bataan, pati sa ating mga magulang. Paano po ba natin ipinapakita ang pagmamahal sa ating mga anak? Minsan kasi ang pagmamahal ng magulang ay doon ibinibigay, doon ipinapakita sa mga bagay. O, kung yung gusto mo, sige. Ano yung kakainin mo? Hala. Sige. Request. Oh, your order. Parang lahat binibigay. Pero ang sabi sa Ephesians, na bring them, dalhin niyo po sila sa pangangaral ng ating Panginoon. Na turuan natin sila kung paano manalangin, magbasa ng Bible. Lahat po ay mapalapit na at maipalapit natin sila sa Panginoon. Kaya, ang sabi ng mundo, follow your heart. Kaya, delikado, maraming mga tao, mga puso na nasawi, no? Mga buhay, sapagkat they follow their heart, no? Too much love will kill you. Kaya, mag-iingat tayo mga kapatid. Pero ang sabi ng Bible, guard your heart. Huwag magpadalos-dalos, no? Ingatan natin ang ating puso. Ayon sa Proverbs 4:23. Mga kabataan, mga kapatid, guard your heart. Ayan ang sabi. Ayan ang sabi sa Ministry of Healing, ang pinakamalakas na argumento pabor sa Ebanghelyo ay isang mapagmahal at kaibig-ibig na Kristiyano. Sa loob ng iglesia, paano natin ipakita ang pagmamahal? Ito yung matindi mga kapatid. Sa loob ng iglesia. Kasi dapat, ako yung tama. Ako yung masusunod. Alam niyo po, ang problema na, hindi naman sa problema. Kumbaga ano talaga, hindi mapipigilan kasi lahat tayo nag-aaral. Hindi mapipigilan kasi marami tayong mga idea. No? Pagdating sa Bible, pagdating sa Sabbath School lesson, no minsan, katotohanan yung nasa taas. Yung pag-ibig ay nasa pinaka-ilalim. Kasi ito yung napag-aralan ko, ito yung tama, ito yung ganito, ganyan. Hindi mo na napakinggan yung kabilang side. Nawawala na yung love, nananalo ka sa argument, ngunit nasasaktan naman yung puso ng iba. Kaya, pinapaalala sa atin na maging halimbawa tayo sa pag-ibig, sa pagmamahal, mga minamahal ko. No? Sabi dito, ayan. Ang pinakamalakas na patotoo para sa gospel ay hindi isang magaling na debater, kundi isang loving and lovable Christian na dapat nakikita ang ating Panginoon. Yes, you share the gospel na may kasamang gentleness and love, mga minamahal ko. Now, the fourth one, malapit na po tayo, ay itong pananampalataya. Naging halimbawa po ba tayo sa ating pananampalataya sa mga magulang, sa ating mga anak? Sa mga anak naman, naging halimbawa po ba tayo sa about faith sa ating mga kaklase, mga kaibigan? No? Sa Hebrews chapter 11, ito po ay kilala bilang Hall of Fame ng mga lalaki at babaeng may pananampalataya. Dito po, pinag-usapan sila Abel, sila Enoch, sila Moses, sila Abraham, Sarah, na kung saan, dahil sa kanilang pananampalataya, sila po ay nanindigan at tumayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya sabi dyan, let us be people who practice our faith based on the Bible. No? Ang pananampalataya hindi lang patungkol sa naniniwala ka. No? Kundi dito po, patungkol po ito sa kung paano ka namuhay. Faith is not just believing, but it is living. Yung pananampalataya ba meron tayo ay ating bang isinasabuhay? Nakikita ba sa atin si Kristo araw-araw, mga minamahal ko? No, hindi lang sinasabi na I believe in God, I love God, but I will follow God. No? Sa loob ng tahanan, sa family, namumuhay ba tayo na may Kristo sa ating mga buhay?
Sa loob sa work natin, nakikita po ba si Kristo sa atin? Sa loob ng school, no? Kung merong magtanong, bakit ka hindi kumakain? Bakit ka nagsisimba sa araw? Ng Sabado, ba't hindi ka pumapasok sa araw ng Sabado? Kaya ba nating tumayo sa ating pananampalataya? Uy, ipopromote kita. Pumasok ka na sa araw ng Sabado, lalaki yung ganito mo, sahod mo. Kaya ba nating ipagpalit? Kaya mga kapatid, maging halimbawa tayo ayon sabi ni Timothy, ni Pablo, mga kapatid. No? We need to live your faith. Hindi lang sinasabi. Hindi lang pinopost natin. No? And the last one po is Bisaya. Purity. Sinasabi po ang purity dito ay hindi lang po patungkol ito sa, it's more than no sex before marriage. No? Hindi lang po, kundi ito po ay patungkol sa pagiging stewardship or katiwala. Sa ating mga katawan, pure ba? Inaalagaan ba natin ng maayos? Ang ating oras, ang ating mga talento, ang ating lahat po ng meron tayo ay pag-aari po ng ating Panginoon. So, nakikita po natin, mababasa po natin sa 1 Corinthians that our body is the temple of God. Kaya andun yung pag-iingat sapagkat ito'y pag-aari ng ating Panginoon. Do you remember Daniel? Di ba si Daniel naging captive sa Babylon? And Babylon is full of temptation. Yung pinagdaanan natin ngayon, marami din temptation. But doon talaga sa lugar na napuntahan ni Daniel is full of temptation. Pagkain, inumin, ano pa? Sa Diyos-Diyosan. Yun yung kaharap niya. Pero nakikita po natin, mga kapatid, kung paano siya tumayo. No? Pinili niya maging pure sa kanyang diet and devotion. Kaya anong nangyari? Ano ang kinalabasan? 10 times better siya sa mga tao doon. Kaya sa mundo ngayon ng puno ng tukso, ang tunay na lakas ay nasa purity. Sa pure, mga kapatid. No? We're not perfect. We're not perfect, mga kapatid. But dahil sa ating Panginoon, we can be perfect. Amen? Kaya merong repentance, merong confession, merong forgiveness, mga kapatid. Kasi kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, hindi pwedeng sabihin na ano na tayo. Kasi hindi tayo naniniwala sa one save, always save. Ano po? So kapag tinanggap natin ang Panginoon, yes, nagkakasala pa rin tayo. Pero iba noon, iba yung ngayon na nakakilala na tayo sa ating Panginoon. Sapagkat, ikaw at ako ay pag-aari ng Diyos. So nakikita niyo po yung process, mga kapatid. From speech, conduct, love, faith, purity. Simula sa labas hanggang sa loob. So ang pagiging Kristiyano, mga kabataan, mga kapatid, ay hindi po ito modification. Kundi ito po ay transformation, mga kapatid. Hindi lang nakikita sa labas, kundi pati din sa loob. O kundi hindi lang nakikita sa araw ng Sabado, kundi araw-araw, mga kapatid. Sapagkat ang kaligtasan is a process. Meron 3 process, mga kapatid, ang ating kaligtasan. Ano yung una? Justification. At simula nagkaroon tayo ng pananampalataya, ano na ang kasunod? Sanctification. Araw-araw tayo. Hindi lang sa araw ng Sabado, araw ng midweek and vesper, kundi ito'y araw-araw. And then pangatlo, ano na po ang pangatlo? Glorification. No, yun na yung pagdating ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pagiging matuwid, pagiging mabuti, mapagmahal, hindi lang po sa isang araw lang, isang oras, kundi ito'y everyday, mga kapatid. Hindi lang ikaw ay mapagpatawad sa araw ng Sabado, mapagmahal sa araw ng Sabado, kundi araw-araw. Now, who are the mentors? Sino po ang mentors? It's you, mga leaders sa church.
Parents, kayo po ang mentors ng inyong mga anak, ng mga kabataan. Huwag nating gayahin yung mga disciples sa panahon ni Jesus. Ano ang ginawa ng mga disciples? Yung mga bata gustong lumapit kay Jesus, gusto makipaglaro, gusto makipagkwentuhan. Anong ginawa ng mga disciples? Pinalis. Tinataboy. Ngunit, anong sabi ng Panginoon? Pabayaan nyo, sapagkat ang kaharian ay sa kanila. Kaya, kung may napapansin tayo sa ating mga kabataan, kung nagkasala, may mga problema sila, may mga kahinaan, lapitan natin, kausapin natin. No? Maging mentor, hindi tayo dictator. No? Hindi natin sila kino-command, hindi natin sila hinungsgahan. No? Kundi dapat tuturuan natin sila, tutulungan natin sila sapagkat the church is not museum na parang sa mga perfect, sa mga hero. No? Kundi ang ating church po mga kapatid ay isang training ground. No? Dito natin sila imo-mold. Dito natin sila iti-train mga minamahal ko. And the models is our children, our youth, no? Ang ating mga bata. Kasi Timothy, mga kapatid, he was young but he was a leader. So hindi po excuse yung pagiging bata, mga kabataan. Hindi po excuse na bago pa lang ako sa pananampalataya. Sapagkat bawat isa sa atin ay tinawag ng ating Panginoon. At meron siyang panukala sa bawat isa sa atin. Ang ating iglesia ay nangangailangan, hindi po nangangailangan ng maingay na kabataan. Hindi nangangailangan ng sikat na kabataan or magaling. Kundi ang kailangan ng ating iglesia ay isang kabataang buhay na halimbawa. And youth are not the church of tomorrow, kundi they are the church of today. Kaya hindi po bukas, hindi pa sa susunod na mga buwan na taon, kundi ngayon. Hindi balang araw, kundi ngayon. Mga kapatid, mga kabataan, wag na po nating antayin na abot pa tayo sa 30, 40, no? Now is the time to serve the Lord, mga kapatid. Now is the time. Sapagkat ang youth movement in action ay nangyayari na ngayon. Minsan sa ating journey, hindi maiiwasan yung minamaliit tayo. No, huwag ka muna kasi murang bata ka pa. No? Marami ka pang hindi alam. Pero ang sinabi lang ni Pablo kay Timothy, ganun din po ang sasabihin niya sa atin ngayon. Be an example. Hindi hinihingi ng Diyos na ikaw ay maging perfect. Ang hinihiling niya lang ay maging tapat at maging halimbawa. So mga kapatid, ito po'y hamon sa ating lahat. Handa po ba tayo maging halimbawa sa ating pananalita? Handa po ba tayo maging halimbawa sa ating pamumuhay, sa ating pag-ibig, pananampalataya at kadalisayan? Handa po ba kayo maging halimbawa? Uy, parang hindi, Elder. Handa po ba ang iglesia ng Carbag na maging isang halimbawa? Amen. I do hope and pray na simula ngayon, yung pagiging halimbawa natin ng ating Panginoon ay ipagkaloob ng ating Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Upang ikaw at ako ay maging pagpapala sa loob ng iglesia, sa loob ng tahanan, at sa ating community. Magandang umaga po and happy Sabbath.